Sa ating pangunahing balita, tila kinarma na raw si Secretary Boying Rimulya matapos mabalitaan sinapian ng matinding sakit. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang nagpapagaling ang kalihim at kinakailangan ng masusing medikal na atensyon. Maraming taong nagtataka kung ito na ba ang sinasabing karma dahil sa mga kontrobersyang kinakasangkutan niya sa nakaraan. Samantala, patuloy na umuugong ang mga akusasyon laban kina Boying Rimulya at Pangulong Ferdinand Cuting Jr. o PBBM. Malabas na sila raw ay sangkot sa iba't ibang katiwalian, kabilang ng mga anomalyang kontrata at pondo ng gobyerno. Iba't ibang grupo at mga pribadong individual ang nagbabod ng kanilang pagkabahala at panawagan para sa masusing imbestigasyon hinggil dito. Sa kabila ng mga isyong ito, nananatiling matatag ang administrasyong Marcos Cuting sa pagitan na wala silang kasalanan at ang mga aligasyon ay bahagi lamang umano ng mga paninira. Sa kabila nito, patuloy ang pagsisiyasat ng mga kaukulang ahensya at mga mambabatas upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Tiyak na susubaybayan ng publiko ang magiging resulta ng mga imbestigasyon at ang magiging kapalaran ng mga nasasangkot. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, mainit pa rin, syempre, mainit pa rin sa Pilipinas. Marcos Jr. ang mastermind. Boying, matitegi na ba? De Lima sa SOJ, sa Secretary of Justice. O kayo yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. So, unahin natin kung bakit sabi natin si Marcos Jr. ang mastermind. Well, siya naman talagang mastermind sa lahat ng mga nangyayari na kahirapan sa inyo. Okay? But gusto kong tumbukin itong issue ngayon na 10 million pesos na bounty, okay, na reward, actually, reward para kay Pastor Quiboloy. Okay? Andun sa mga kasamang na nasasangkot sa kaso na kung saan binuhay ni Marcos Jr. yung mga kaso na yun. At yun ay supposedly sasagutin ni Pastor sa korte. Pero sabi nga natin, mga kababayan, dahil ang jutang Ginemes na Marcos na bangag at ang kanyang asawa ay mga ungrateful, sabi ko nga, nilagpasan nila ang demonyo sa impyerno, walang gagawin kundi ang manggipit ng tao kahit na ito'y mga taong ay tumulong sa kanila. Kasi ngayon, mga palangga, pinag-uusapan at binibida-bidahan ni Marcos Jr. at ni Remulla, ni DILG Secretary Abaloslos, na kung saan, di ba, nagkaroon, una, nag-grade noong June 10. Okay? Na mayroong mga nasaktan, simultaneous yung kanilang raid, sabay-sabay sa 5 properties ni Pastor Quiboloy, na without search warrant. So actually, dun pa lang, sila na yung lumabag sa batas na nag-search sila ng walang search warrant. Okay? So mga kababayan, unahin muna natin yung statement ni Cuting. Bago ang ni Bangag, yun, dami kasing pangalan ng ginayupak na yung Jotang Ginemes ni Ningro. Yung ginayupak na yung kasing liit ng botike yung itlog. Cuting! Adictos Benedictos. Okay. Okay, ito ang statement niya dun sa kanyang ambush interview. Kasi parang bakit ba natin kina-question tayo mga mamamayan ang talagang pagtugis kay Pastor Quiboloy na parang siya ay convicted na. Hindi pa po convicted si Pastor Quiboloy. Okay? Yung pastor nagsasabi na kasuhan siya at sasagutin niya. Hindi yung trial by publicity dyan sa Congress, sa Congress, sa Senate, mga kababayan, at gagamitin ng mga jutang Ginemes na mga politiko ang kanilang kapangyarihan para pahiyain ang isang tao, ang isang resource person, katulad na lamang na ginawa kay
Doc Lorraine Badoy, kay Ka Eric, di ba? Remember that? Nakinontempt sila. Katulad ng ginawa kay Agent Morales. So, wala namang saysay actually ang mga hearing sa Senado, sa lahat, lower and upper house. Kasi itong mismong nagko-conduct ng hearing ay mga taga-impyerno. Sa impyerno nakatira yung mga yan. Lahat yan. Ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Marcos Jr., bakit daw natin kina-question o ni Pastor Kibuloy o ni natin o yung mga taga-KOJC, sabi niya, he can question, okay? Kasi kina-question natin yung 10 million pesos na reward doon sa makakapagturo kay Pastor Kibuloy. At ang sinasabi ni Marcos Jr. dito, he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. Okay? I question his motives. Let me question his motives. Referring to Pastor. Bakit lagi kami kino-question? Bakit hindi ka namin ka-question yung hinayupa ka? Ha? Kayo kumakamkam ng pera ng bayan. Nagta-travel ka, nagpupulburon ka pa, hindi ka namin ka-questionin? Linti ka. Sabi pa niya, bakit lagi kami kino-question? Sinusunod lang namin ang batas. Pag-uusapan natin yan yung kung anong batas ang sinusunod mong yawa ka. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Okay, number 1, sinunod mo ba Jutang Jenemes Marcos Jr. Adictus Benedictus yawa? Alpot na angkarot. Lahat na. Nang inappoint mo si Michael Ma, na sinekreto nyo hanggang ngayon sa taong bayan na hindi kayo nag-release ng press release. Okay? Hindi nyo isinapubliko, ni sa hinagap walang makita ang taong bayan at yung mga Jutang Jenemes na mga press, na mga bulag ng appointment ni Michael Ma. Hindi ba yan number 1 paglabag sa batas? Number 2, yung asawa mo, na dinig, at pinakita na yan sa video, multimillion na ang viewers nandyan. Nung kinasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at si Teddy Boy at ang DFA at ang mga DOJ at ang ang embassy sa Turkey para maniobrahin ang mga papeles para kidnapin ang mga musmus na mga bata at buwisitin o tamnan, i-fabricate ng crime si distressed mother. Putang, buha ka ng ina mo. Buha ka ng ina ka, ikaw Lisa at Marcos Jr. Hindi ba paglabag yan sa batas? The heck? Salita ka naglabag si Pastor Kibuloy ng batas? Yun, hindi pa napatunayan. Akusasyon pa lang. Kayo, huling-huli sa video ng asawa mong hindot ay lumabag hindi lang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Ano pang nilabag mo? Okay? Ano pang mga nilabag mong ginayupa ka? Yung smuggling na sinasabi mo bilang na ang araw ng mga smuggler. Last na mo yun. Bakit nasaan ang mga smuggler? Ayan si Michael Ma. Andyan si Rubio sa Bureau of Customs. Huwag na tayong lumayo. Ikaw ang mastermind. Ang brother-in-law mo na si Martin Araneta, dahil yan ang report ni Clarita Carlos, na diligwak ninyo. Pero later on, hanggang ngayon pala, hindi pa rin nagsasalita si Clarita Carlos dahil nakalagay sa NICA report na ang putang inang pamilya nyo ang sangkot sa smuggling. Yan ang katotohanan. Kayo ang lumabag sa batas, mga buisit kayo. Ang mapagil kasi mga palangga. Ano pang nilabag? Kasi you talk about nilabag ni Pastor Kibuloy ang batas. Yung 1.8 kilograms, not kilograms, tons ng alitagtag na nahuli nyo kunwari itong si Aljon Michael Sarate na ito. 'Di ba, na well protected ninyo during the Spedea Leaks Senate hearing. O ano na nangyari doon? 'Di ba? Ayaw nyo na. Bato, ano na? Jinggoy. Nagbibinabae ka na naman dyan. Buisit kayo lahat. Tatamaan kayo ng dila ko ngayon. Marcos, hindi ba protektado nyo with complete gear
Itong si Aljon Michael na ito nung nasa hearing na parang ayaw niyong padapuan ng lamok where in fact siya ang driver ng nahuling 1.8 tons na pulburon na favorite mo. O hindi, less favorite mo pala yon. Then later, naging 1.4, naging 1.2, mga yawa mo. Now, sino ang nagbabali ng batas? Bangag. Sino? May nalalaman ka pa na nilalabag ang batas? Isa sa dami-dami ng limabag nyo sa batas, kulang ang bitay sa inyong magpamilya. Kailangan kayo pigaan ng kalamansi, dahan-dahan ang bawat hibla ng inyong mga laman. Kung may ganyang parusa, kung meron lang, kung ako ang magiging, well, for the heck, kung ako ang may kapangyarihan, yan ang unang executive order ko. Jutulin ang lahat ng jutulin sa inyo, lahat ng kawatan, lalo na ang pulboronic na katulad mong mastermind sa lahat na bangag ka. Ano tayo mga hayop na to? Okay, anyway. Kidnapping, Michael Ma, smuggling, ano pa? Bribery. Remember? Yung kadyutahan na Senate hearing? Kailan yon? Few months ago? Na napatunayan doon. Si Senator Amy Marcos, Senator Amy, ano yung kadyutahan ng kapatid mo? Lumabas ka na. Huwag mo nang budulin ng taong bayan. We're giving you before the SONA. At after the SONA, makatitikman mo rin ang mga hagupit ng dila, hindi ko lang dila, ng mga mamamayan. Now, let's talk about bribery. Di ba doon sa Jutang Ginemes na Senate hearing, bangag? Doon ay may messages na nakarating sa akin na yung hayop mong tambaloslos na pinsan, okay? Na nilagpasan nyo nga, dapat kayo sa impyerno kayo mamuhay. Okay? Dahil doon kayo nababagay. Nag-bribe sa mga congressman. Binribe yung mga taong kaluluoy. Binigyan nyo lang mga 5 pesos lang siguro doon. Well, small amount. Okay? Kumuha kayo ng pondo from the government, from Congress, pinwersa nyo, papirmahin ang mga kawawang mga palangga sa Davao, particularly sa Jutang Ginemes Charter Change na yan, dahil sa issue sa gusto ninyo na manatili sa pwesto. Binribe nyo, binudol nyo, ginamit yung pera ng bayan. Hindi ba yan paglan sa pastangan sa batas? Bribery, corruption, what else? Ang daming batas kang babanggain dyan, Marcos Jr. Now, ngayon, bakit ikaw nagdakdak dito sa kay Pastor Kibuloy? Kung matino kang presidente, ang tamang sagot doon, hahayaan ko na lang na ang mga namumuno dyan sa mga ahensya ng gobyerno na yan, DILG, PNP, o DOJ, ang magtatrabaho niyan. Kung ikaw ay may delikadesa at matino ka, kaso bangag ka. Dahil kung totoo, kung let's say kung matino ka, presidente ka eh. Hindi ka dapat nagdadadakdak na nagngingiwi-ngiwi na yung bunganga mong ninayupak ka sa pagpoprotekta dito sa iyong mga tao katulad ni Abalos na kayo din ay mastermind ng Pogo. Manahimik ka, bangag. Okay na nga. Andito lahat ang ebidensya sa libro ni Atty. Vic Rodriguez, dati mong executive secretary. Hindi magsisinungaling ang librong ito. Kaya sa paglabag, ay sorry, Atty. Vic, hinampas ko. Sorry palangga. Okay? Okay? Nandito lahat ang kabalbalan mo, Kuting, simula sa asawa mong paglabag sa batas na wala namang mandato na paglagay kay Altenco at kung sino-sino pang hinayupak para magnakaw kayo sa Kabanang Bayan. The nerve, the bangag, na sasabihin yung ano sabi mo, nilalabag ang batas. Okay. What else? Ano pa? Sa dami-dami. Kidnapping, smuggling, tambalos-los bribery, the Okada bribery. Remember? Nakakaso na sa Delaware. Na ipinangalan ikaw, Marcos Jr., na pinakialaman mo ang mga foreign investors
particularly sa Okada, pinakialaman mo ang kanilang negosyo dahil mismo si Lee Satanas ay tumatanggap at ikaw ng pera galing sa kasino sa Okada. At meron akong picture dito na hindi ko lang pwede pa ipakita dahil baka patayin, gurgurin nyo yung tao o mga tao na nandoon sa Okada. Tangay nang to, nakakagigil mga palangga. Okay? Now, anong sabi mo? Remember mga kababayan? During that night na huli yung 1.8 tons, nagyabang ang mastermind na si Marcos Jr. na nobody died, sabi niya. Walang nasaktan. Doon sa alitagtag na nahuling pulburon. Paano wala masaktan? Kasabwat kayo, mga hayop kayo. My God. Okay? Ano pa nilagbatas mga palangga? Then, anong sabi nito ni ano? Ito, punta tayo, karugtong nito. Itong Tambalos, ay ano, los-los eh. Okay. Ngayon, ang sabi ni Abalos, mga kababayan, ni Abalos los-los, na alpot din, okay, tignan natin. Alpotero, asan yon? Asan yung statement ng ngiwi? O ngiwi Abalos, anong hiningiwi mo po? Magkaklase kayo ni Kuting sa pulburon, ano? Okay, sabi mo, Abalos, tinatakpan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan. Mga hayop na to, kayo pang may ganang magsabi na tinatakpan ang sistema ng pamahalaan at niyuyurakan. Kayo nagyurak lahat. At sabi mo, magsusumite ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Sino nagsabing kayo ang masama? Talagang na parang ikaw ang masama. Sobrang sama kayo. Hindi lang parang ikaw masama. Wala kayong kasing sama. Na mag-search warrant kayo, pupunta kayo sa KOJC, wala naman kayong search warrant. Tapos sasabihin nyo, kayo pang masama. Wala kayong kasing sama. O, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin. O, bakit hindi mo nga panagutin si Michael Ma? Bakit hindi mo panagutin ang asawa mo, Marcos Jr. na mastermind din sa kidnapping at kayo sa smuggling? Ang sarap nyo talagang nilutuin sa kawa eh. Kung aswang lang ako, niluto ko na kayo sa kawa. Tapos, mga palangga, mga kababayan, nagbigay ng statement si Abalos na ang reward daw kay Pastor Kibuloy na 10 million ay galing sa may nag-private citizen na kaibigan. O kita mo. Kita nyo ang mga kasinungalingan nila. Sino ang kaibigan? Hindi ba galing sa loto, sa loan better? At ayon sa abogado, legal counsel ni Pastor Kibuloy na si Attorney Torion, Israelito Torion, mga palangga, ito ay labag sa batas na tatanggap ang gobyerno from the private people o person, mga kababayan, ng pera nang hindi dinidisclose sa taong bayan kasi ito ay kailangan malaman ng publiko, mga kababayan. Kailangan malaman ng publiko kasi, mga palangga, ito ay usaping pampubliko. Public concern. O ano sabi ni Atty. Torion? Dahil nga sabi ni Abalos, parang, may nagmagandang loob, may nagbigay na private, pinagluloko tayo. Sino ngayon ang lumabag sa batas? Sino itong private person o citizen na gustong magbigay ng 10 million pesos? Bakit siya? Ako sa understanding ng isang ordinaryong tao na hindi abogado, ano ang concern nitong private citizen na to? Bakit siya magbibigay ng 10 million para hulihin si Pastor Kibuloy? Kung may batas, kung umaandar na batas, whether nagtatago siya o saan man siya sumusuot, it's your job. Bilang isang mga alagad ng demonyo, kasi hindi naman kayo alagad ng batas, alagad kayo ng demonyo. Bilang isang alagad ng demonyo na halughugin nyo ang buong Pilipinas at hindi kayo dapat nagtatanggap nitong private money na ito from the private money from the private citizen, which is alam namin na sinungaling kayo. Pera nyo yan, 10 million is barya. 10 million is barya lang sa loan better ng loto. 10 million is only barya, 5 lang yan,
Saan program funds na multi-million? Okay? 10 million pesos is barya sa 90 billion na pondo ng PhilHealth na dinownload nyo sa Office of the President. It's barya, kaya huwag nyo kaming pinagluloko. Only bangag like you ang pwede nyong lokohin. O, ano sabi ni Atty. Torion? O, sabi niya, instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., which may constitute a violation of RA 6713, Section 7D, solicitation or acceptance of gifts. Okay? Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Kaya nga ang question ko, according to Atty. Torion, my question is, sino itong private individual na gusto talagang, kung ipagbigyan natin yung kanilang naratibo? Okay? Sino itong, may galit ba ito kay Pastor? Gusto niyang impluwensyahan si Bangag Jr. Kasi ang huliin mo yan kasi may atraso yan sa akin. O baka si Risa Ontiveros ang nagbigay dahil talagang tinatarget na si Pastor. You know, alam mo naman yung mga makakaliwang grupo yan. Galit sila sa mga matitino. Kasi ang gusto nilang mamayagpag, ang mga NPA, mga kaliwa, manggugurgur ng tao, mga pulboronic, smuggler, kidnapper, yan ang gusto nilang mamayagpag. But again, sino itong taong ito na gustong nagbigay ng 10 million, which is labag sa batas based on sa statement ng mga magagaling na abogado. And I am sure na lahat ng mga kung may abogado man nakikinig dito, mag-a-agree kayo dahil nag-aral naman siguro kayong ng batas. Malinte. Sino ngayon ang lumabag sa batas? Abalos. Now, yung tatay mo, Abalos, na ikaw at ang pamilya mo ang puno ng Pogo, kayo ni Bangag Jr., hindi ba paglabag sa batas siya na hindi nyo dinidisclose sa taong bayan? Sa halip, ang hinuhuli ninyo, kayo ni Altenco, yung mga illegal na walang, what do you call it? Walang permit. And okay lang naman na hulihin ninyo yung mga walang permit. Eh paano yung sa inyo? Yung mga illegal ninyo? O yung mga legal ninyo na tumatanggap kayo ng bribe? See, mga kababayan? Konting kembot na lang tatanggalin natin yung mga yan. Konting kembot na lang. You have to act now. Maghanda na kayo dahil magdadasal tayo para mawala sila. And now, sabi ni Atty. Torion, swak na swak po, sabi niya, Secretary Abalos, baka hindi lang kayo naka-research. You may, abogado yata ito si Abalos. You may be motivated in good faith in whatever you are doing. But that is a violation of the law. Hindi ka nag-research man lang, kahit hindi ka abogado, nag-research ka muna sana, Abalos, bago ka ngumalngal. O kasi sunog na rin yung utak mo sa kababangag, katulad ni Marcos Jr. Kaya wala na kayong ginawa, kundi manggipit na manggipit. 100-something million. 100, lagyan natin sa 115 million Filipinos. Imbis na pagkabalahan nyo, paano nyo bigyan ng trabaho? Paano nyo bigyan ng murang bilihin? Paano nyo mag-create kayo, tayo kayo ng mga infrastructures para mag-create kayo ng jobs? Ang pinagkaabalahan nyo, isang tao. Why? Because Pastor Quiboloy ay kaibigan ni Pangulong Duterte. At ang mga taong nag-criticize sa inyo, like Pangulong Duterte, like me, gusto nyong gorgorin. Pero hindi kayo magwawagi. Why? Why? I'll show you something. I think nakita niyo na to. I'll show you something. Pag ang mga bulate na pinakawalan ko dyan sa Pilipinas ay pumirma na lahat sa inyo. Ewan ko na lang. Okay, tingnan mo to. Tingnan natin to. Tingnan mo si Boying Remulla. Ilang bulati na lang. Parang nasa kabaong na. Okay, I'll talk about him later. Okay? Tignan mo siya, para na siyang nasa kabaong. Ano ang tawag dyan? Ayan, may nilabag din kayong batas dyan. Okay. Ayan, Justice Secretary Boying Remulla attends the signing of the new rules on criminal procedure at Malacanang. This marks his first appearance since early this year after he underwent bypass surgery last year. Di ba?
Lahat ng mga expose ko tama sa inyo. Isinekreto nila ito sa taong bayan. Kung di pa nagngalngal ng nga bells ko, hindi nyo pa alam na si Boying ay inaratay. Pero bakit ito sinisekreto sa taong bayan? 4 months siya, tuloy-tuloy ang sweldo, walang pahibalo sa inyo. Walang sabi, o kaya, di ba, mayroon man lang sana nag-substitute sa kanya temporarily kasi hindi siya nagpa-function as Secretary of Justice. Well, Secretary of Injustice. So yun pala yung 4 na buwan na pinasweldo ninyo, yung jutang Genemes na isang bulati na lang ang hindi pumipirma. Ayan, isang bulati na lang yan. Ayan, basta na, yung mga bulating pinagapang ko, pumirma na lahat. Okay, but anyway, here, ano sabi dito? Itong kasinungalingan nyo. Basahin ko lang to ang balita. This marks his first appearance since early this year after he underwent bypass surgery last year. His health is good. Wow, good. Mukhang naghihingalo na. I'm sorry, Lord, patawad ako sa palaka ko. But kung demonyo lang naman, Lord, okay na lang din. But anyway, hindi po masamang mag-wish ng ill sa kapwa-tao. Pero kung demonyo naman at maraming napaparusahan at maraming naghihirap, Lord, patawad na lang, Lord. Okay. Sabi dito, his health is good. Recovery is on the uptick after his doctors asked him to go on a strict diet. Strict diet, my ass. Tigilan nyo nga ako sa mga kadyutahan nyo in order to lose weight. Sino nagsabi nito? Yung si Miko Clavano, yung DOJ spokesman. Really? Di ba? Nakita ko si Boying, ang lakas lumamon doon nung May 9, nung nandoon ako kay Marcos Jr. Matino-tino pa yung mukha niya noon. May picture pa nga kami. Never kong pinost. I think never kong pinost, right? Kasi kung pinost ko yun, nagamit nyo na. Yeah, hindi ko pinost yun. Alam mo kung bakit ko hindi pinost Bonjing ang at picture? I swear. Wala, di ba? May isang tao lang may hawak nun. Pero pag pinost na yun, aawayin ko siya. Charing. Okay. May picture ako kay Boying Remulla. Di ba nung May 9, nandoon ako sa party-party ni Bangag. Ang dami ko mga politikong may picture ako. Hindi ko pinost kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko na ito po-post. Kasi baka gumawa ng ng kaputahan sa pagdating ng panahon. Gagamitin pa to. Baka sabihin, uy, close ko si Boying. Mga ganon-ganon. Di ba? Kasi pwedeng gamitin yung picture eh. Ang galing ko talaga, mga palangga. Talagang naramdaman ko, ang pinost ko lang yung mga bangag. Yung pamilyang bangag. At yung iba pa, okay? Pero doon na pala si Michael Mann. Nakita ko na doon sa video ko. Hindi ko kilala. Doon na pala mga smuggler, mga sindikato, lahat nandoon na. But anyway, going back dito kay Boying Remulla. Meron siyang magandang picture actually. Okay? Meron siyang magandang picture. Okay, tignan natin. Okay, tignan natin yung maganda niyang picture. May nag-send dito sa akin. Actually, si Political Witch Boy. Oy, Political Witch Boy. Aswangin mo na nga yung mga yan. Okay, itsura niya. Yan ba ang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!